For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." Father, natutuwa ko sa umpisa ng iyong pagdiriwang na kung saan sinubukan mong alalahanin yung panahon na hindi mo alam kung saan ka pupunta. At dahil hindi mo alam kung saan ka pupunta, naniniwala ako na inisip mo na rin na malabo kang maging pari. Pero kahapon, hinirang kang pari, salamat sa Diyos. At ngayong hapon, nalaman ko na ang parokyang pinagmimisahan mo ngayon ay ang parokyang umampun sa iyo at inaari kang kanilang anak. Salamat sa Diyos. Pagbutihin mo ang iyong pagiging pari. Kung gusto mong maging maligayang maligaya, pagbutihin mo ang pagiging pari. Father Rep, gusto kong ipaliwanag yung aking pinanggagalingan at gusto kong simulan ito sa pamamagitan ng sinasabi ng isang pilosopo. Ang sabi ng pilosopo, man is an intentional being. Ang ibig sabihin nito, ang orientasyon ng ating pagkatao is towards the others. Kaya natural sa isang tao ang siya'y makipag-ugnayan. Ang mga ikakasal ay maligayang maligaya dahil gusto nilang lagyan ng bintawang na cabinet ang ugnayan na kanilang ginawa bilang magkasintahan. And I do believe sa mga asawang kausap ko ngayon, hindi po ba kung minsan nakakalimutan ninyo ang inyong asawa kapag kayo ay nasa karanasan ng maligayang maligaya? Ibig sabihin, ang binibigay na kaligayahan ng ugnayan ay hindi ganap. At mukhang yun yung gustong sabihin ng Panginoong Jesucristo, ang kaganapan ng kaligayahan ay matatamo lamang pagdating ng tao sa kanyang kaharian. Malakas ang loob ng simbahan na hindi pag-asawahin ng pari dahil siguradong simbahan kapag pinagbuti ng kanyang pari ang kanyang pagkakapari, siya'y magiging maligayang maligaya to the extent na hindi niya mararamdaman ang pangangailangan ng asawa. Kaya Ephraim, gusto mo maging maligayang maligaya? Pagbutihin mo ang iyong pagiging pari. Probably, pwede mong itanong, anong anyo ang pwedeng gawin ng isang pari para siya'y paging maligayang maligaya? Una, proponent ako na ang ministry is charismatic. Kapag nakita mo na kung ano yung kaloob na bigay sa iyo ng Diyos, pagyamanin mo ito at ito ang ibibigay mo sa simbahan. Hingin mo yung charism na alam mong pakikinabangan ng bayan ng Diyos. Pagyamanin mo yun at yun ang ibigay mo sa simbahan, magiging masayang masaya ka, magiging maligayang maligaya ka. At kapag naging maligayang maligaya ka dahil sa charism na ibinibigay mo sa simbahan, maniwala ka sa akin, hindi ka maiinggit sa kapatid mong pari, hindi ka maninira sa kapatid mong pari, magiging masaya ka sa kapatid mong pari na ibinibigay niya ang kanyang charism din na ibinigay ng Diyos sa kanya. Pangalawa, na gusto kong gawing practical example F ay ito. Pwede mong gawin yung panalangin ni San Francisco Javier na nagsasabing,
na magbigay ng ayon sa nararapat, na hindi nagpapalit, nag-aantay ng anumang kapalit na kabayaran. Kapag naging maluho ka, hindi mo pwedeng iikot ang buhay mo sa buhay sa panalangin ni San Francisco Javier. Anong kinalaman nito sa pagiging maligayang maligaya? So huwag gawing maluho, dahil kapag nagsimulang magluhot, baka magmimistulok ang jukebox. Ang pari, kung pagbubutihin niya ang pagiging pari, siya ho ay magiging maligayang maligaya. Bayan ng Diyos, sa mga nasa parokyang iyon, malit lang ho ang linggayen. Ang linggayen Tagupan. At sigurado po kung mababalitaan ninyo kung pinagbubuti o hindi ni Father Ephraim ang kanyang pagkapari. Maglakas loob kayong itama siya, batiin siya. Maliban sa panalangin na iukol nyo para sa kanya, may pananagutan din po kayo para si Father F ay maging maligayang maligaya. Turuan nyo po siya, tulungan nyo po siyang maging maligayang maligaya sa kanyang pagkapari.